Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Isa na naman pong isyu ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ngayon po ay araw ng kamatayan ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Kaya dapat po na pag-ukulan natin ng komentaryo ang kanyang death anniversary. Ang tanong po dito sa ating mga kababayan ay kung si Rizal po ba, is Rizal still relevant at this time? Well, of course, ladies and gentlemen, Rizal is still relevant. In fact, he is always relevant all the time. Kaya nga lamang po, depende yan sa kung paano tatanggapin o i-apply natin ang buhay niya sa kasalukuyang panahon. Lalo na po sa mga kabataan, katulad po ng sinabi ni Rizal, na ang kabataan ay siyang pag-asa ng bayan. Kaya nga po ang ating pamahalaan is investing so much in the youth, knowing so well that youth are the hopes of fatherland. Alam po, itong gera laban sa CPP, NPA, NDF, ang totoo po dito, ang ating inililigtas dito ang mga kabataan na siyang nire-recruit ng mga teroristang organisasyon na ito. Mga kabataan na sa kanilang pagnanais na makapaglingkod sa bayan ay nalinlang na ang kabayanihan ay ang sumapi sa teroristang sa nabanggit na teroristang samahan. Yan po ang katotohanan. Kaya nga po ginagawa natin ang ganitong pagmumulat sa pamamagitan po ng social media upang kaipala ay makabahagi tayo. We could share with our enlightening, specifically the youth sector of our society, upang sila po ay hindi na malinlang ng teroristang samahang CPP, NPA, NDF. Ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit ginagawa po natin ito, upang mabigyan po ng tamang guidance ang ating mga kabataan na ang kabayanihan ay hindi sa pamamagitan ng paglaban sa ating pamahalaan, bagkus ang kabayanihan ay pagsuporta, pakikipagtulungan, pakikipagkaisa sa ating pamahalaan. We want to support, cooperate, and being united with our government without, however, tolerance for something bad that the government officials are doing. Ito po, inuulit natin, we support the government, we cooperate with the public officers. However, we do not tolerate
mis or malpractices, misperformances, illegal doings about public officers. So ito po ang ating ipinaglalaban. Sa ating nakaraan pong nabanggit po natin nung nakaraan na dahil sa nangyari po sa Paniki Tarlac, marami pong mga kababayan natin o institusyon ang nagbigay ng kanilang mga komento na di umano ang pangyayaring pagpatay ng isang pulis sa Paniki Tarlac sa mag-inang Gregorio ay dulot ito ng isang kultura sa ating kapulisan na kung saan ay naging pambansang patakaran di umano dahil sa panguudyok or encouragement given by the President and his administration na ayon nga po sa isang abogado ng UP, University of the Philippines, sa kanyang sinulat essay na ito ay naging kultura bilang itong patayan na ito ay naging kultura bilang alternatibo as an alternative for dispute resolutions. Ang sinabi pa nga niya na kung ang mga huwis at ang mga abogado na siyang simbolo ng katarungan ay napapatay, ano pa kaya ang mga pangkaraniwang tao na mahihirap, walang kapangyarihan? Ito di umano ay nagdudulot ng kawalang tiwala sa ating pamahalaan. Ang tanong po, ano ang paninindigan po ng sambayanan tungkol sa mga komentaryong ito? Ang sinasabi po natin at paulit-ulit, una, na ito pong mga pahayag, katulad din naman po, ito ay katulad din ng pahayag ng Makabayan Black representatives sa Kongreso na sila po ang mga spokesman, tumatayong spokesman ng CPP, NPA, NDF. Ito din po ang pahayag ng CBCP o Bishop Conference of the Philippines sa pamamagitan ni Bishop Bagapuro. Ito din po ang sinasabi ng Human Rights Commission. At ito din po ang sinasabi ng mga oposisyon, yung mga kritiko ng ating Pangulo at ng kanyang administrasyon. So ano po ang implication ng lahat ng ito? Una po, ang sinasabi po natin dito, ito ay isang pag-uudyok sa sambayanan gamit ang nabanggit na pangyayari kung saan ibig nilang galitin ang sambayanan, magalit sa ating pamahalaan at sa ating Pangulo sa pagsasabi na kaya nangyari ang pagpatay ng isang pulis sa Paniki Tarlac ay sapagkat the President is encouraging the police to kill.
to kill their victims. So, in other words, it is inciting the people emotionally to get angry with the police institution and the president and his administration. This is in effect seditious, and pwede po natin at ang paniniwala po natin ito ay malisyoso. This is a malicious imputation. Bakit po? Sapagkat alam naman po natin na ang pangyayari sa Panikitarlac ay isang isolated case which does not reflect the culture of the police personnel, since it is not true that the president is encouraging the police to kill anybody. Ang sinasabi po ng ating mga Pangulo dito, with respect to the posers, with respect to the NPA, CPP, NPA, DF, if they are being arrested and they are going to fight, resist arrest with arms to the effect that the lives of the arresting officers are being endangered, then they should not hesitate to kill them. That is legal in the first place, because that is in accordance with the principles of self-defense. So there is nothing bad with it. Kaya hindi po totoo yan. Ito po ay paninira sa ating Pangulo at sa gobyerno. Ngayon po, yung tungkol po sa patayan, ibigyan natin ng paliwanag. Patayan ng mga huwes at ng abogado na siyang simbolo ng katarungan sa ating bansa. Totoo po na talagang under ordinary circumstances, no ordinary person will kill judges or judges and lawyers, because they're the symbol of powers, they're the symbol of justice. Ngunit hindi po maikakaila natin na marami pong huwis ang nagdedesisyon sa kaso dahil sa pera, na kung saan the poor party litigant is deprived of justice where justice due him because of the anomalous characters of some judges and justices. In the same way po, that there are also lawyers who maliciously and intentionally deprive justice to their clients or even to the adverse party because of money. Kahit alam nila po na itong tao na ito nasa kanyang panig ang katarungan, dahil walang kasalanan o talaga namang dapat mapasa kanya yung kanyang ipinaglalaban, natatalo po ang kaso dahil sa galing ng isang abogado na binayaran ng malaki ng kanyang kalaban. So sa isa pong pangkaraniwang tao, lalo na sa tingin po niya, he was deprived of justice, where in fact he knows that justice should be his. Kasi siya po ang tama, totoo ang sinasabi niya. Pero natalo siya. Wala na po siyang recourse but to put justice into his hands. Kaya po, isa yan sa mga dahilan kung bakit may mga huwis at abogadong napapatay. Dahil po, maraming abogadong at huwis na ganito po ang
sistema ng kanilang paghawak ng mga kaso. And these are individual misconduct, misdoings of specific judges, justices, or lawyers. Government has nothing to do with them. The President has nothing to do with them. Personal na kasalanan ito against those parties, especially the poor, who were deprived of justice. So, ang kanila pong recourse, patayin. These are individuals. Wala pong kasalanan ang gobyerno dito. Lalo na ang Pangulo. So, isa po sa dahilan niya kung bakit may napapatay na huwes at mga abogado. Kaya po, kung gusto nating maiwasan ito, it would be for judges and justices as well as for the lawyers to reform, to abide by the rule of justice, not by their greed for money, to the effect that they are giving injustices to people, especially the poor, whose justice must be due them. Yan po. Hindi pa dapat natin resisisi sa gobyerno at sa Pangulo. Another thing po, mayroong mga lawyers especially na sinasabi po ng mga defenders of human rights sapagkat kalimitan sa mga lawyers na ito, yung mga nahuhuli ng military na mga NPA, sinasabi nila na itong mga hindi naman nila inaamin na sila NPA, CPP, NPA, NDF. Ang sinasabi nila, they are human rights advocates. So, ipinagtatanggol sila ng mga human rights lawyers na to, na libre. So, to a certain degree, itong mga lawyers na to, either members of said organizations or sympathetic with them. Some, sabi ng NTF-ELCA, there are lawyers na members ng CPP, NPA, NDF. Yung iba naman po, kung di pa naman members, they are sympathetic with the said terrorist organizations. So, ang ilan po dito naririntag kasama ng mga tinatawag nilang human rights advocates. Then suddenly, pinapatay po itong mga lawyers na to ng mga unidentified criminals, mga riding in tandem. Hindi po malaman kung police, military o NPA ang pumatay. Immediately, these organizations, itong mga nabanggit natin, itong Simbahan, itong Sumagaporo, Human Rights, yung CHR, Human Rights Commission on Human Rights, itong makakaliwa, NPA, CPP, NPA, NDF, at itong UP, itong mga lawyers na to, itong Attorney John Molo, itong presidente ng IBP, Integrated Bar of the Philippines, they jump up with the conclusion that it is a culture of killing brought about by the encouragement of the president. At ang sinasabi nga po natin dito, hindi identified kung sinong pumatay. So, hindi natin alam kung sino. Yet, ibinibintang nila sa Pangulo at sa gobyerno as a culture of killing. Pero ang tanong po natin, sino ang nakikinabang sa patayang ito? Inuulit po natin. Kapag military o pulis ang pumatay dyan, ang sisi, ibubunton ay sa kanila. Katulad nga ng nangyayari. So, it is negative on their part.
ikaw pulis at military at kapag pinatay mo itong red tag mo, ikaw ang pagbibintangan, it would be illogical for you to kill them. And what will you get out of it? Nothing. Whereas kung NPA po ang pumatay niya, they gain something from it. Why? Because killing these people who were previously red tag would mean na ang pumatay, meron silang issue na maibabato sa gobyerno at sa ating Pangulo na ang nagpapatay nito ay military. Sapagkat na-red tag na nila, so silang pumatayan. At meron silang issue laban sa Pangulo as human rights violators. Na kung hindi man nila pwedeng idemanda dito sa Pilipinas sapagkat sa ilalim ng saligang batas, ang ating presidente hindi mo pwedeng idemanda, so ihabla mo yan sa International Criminal Court with the help of International Human Rights Commission in cooperation with the Commission on Human Rights. At ito po ang nangyari. Kaya mayroong standing case ngayon ang ating Pangulo. Kailan lamang sinabi ng ICC, ng International Criminal Court, that there is a reasonable grounds to believe that the President is or has committed crimes against humanity in relation to his war on drugs and war against CPP, NPA, NBF. So to that extent, nagtagumpay ang CPP, NPA sa kanilang gustong mangyari. Na kung saan napaniwala nila ang UN na mayroong ng mga violation sa dami ng napapatay dito sa gerang ito. So, masaya sila dyan. Nagtagumpay sila. Ang tanong po, kaya bang magpapatay ng mga NPA ng kanilang mga kasama? Itong membro nila na napatay at tinatawag nilang human rights advocates, pati yung mga lawyers na nagtatanggol sa kanila. Opo, kaya nilang magpapatay. Because as a matter of policy, as a matter of organizational policy, talagang ginagawa nilang magsakripisyo ng kanilang mga kasama just to win public sympathy, for them to have an issue against the president and his administrations, for them to be able to have an issue for violation of human rights, for gross violation of human rights, so that they could file a case before the International Criminal Court of Justice. Meron po. So, itong mga pangyayari pong ito, ayon sa kanilang mga palisiya at upang makamit ang gusto nila. At nangyari nga po ang kanilang sinasabi. So, logically, they have all the reasons to do all these crimes. Ginagawa nilang patayin yung kasama nila. Ginagawa nilang patayin ang mga lawyers na nagtatanggol sa kanilang mga kasama. At ibibintang yung patayan na yan sa ating pamahalaan at sa ating Pangulo. So in other words, sila ang nakikinabang. At kung sila ang nakikinabang, logically, sila ang may dahilan para ipapatay ang mga ito.
At ito po ang ating paninindigan, ito po ang ating paniniwala. Mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, huwag po tayong palilinlang sa mga propaganda ng CPP, NP, NDF at itong mga institusyon na to, itong mga tao na to, in the name of the institutions which they represent. For instance po, itong abogado na ito, itong UP lawyer na to, na si Attorney John Molo, ito din pong president ng IBP, ito din pong si Bishop Bagaporo, representing the church, the CBCP, at ito pong sinasabi ng Human Rights Commission on Human Rights, ito pong sinasabi ng Makabayan Black representative sa lower house. They are all singing the same tune. The sound, itong mga nabanggit po natin, itong lawyer na ito, itong IBP presidente ito, itong obispo na to, itong Commission on Human Rights na to, dalawa po ang dahilan kung bakit sila, why they are against the president and his administration. Isa po dyan, posible pong dahilan dahil sila po talaga ay mga, to a certain degree, attached to the CPP, NP, NDF. Alam po naman natin yung kaya nga na-identify po sila dito. UP, as we know, is a haven of CPP, NP. Kaya mga tao dyan ay talaga hindi maiwasan na maging leftist, kakaliwa. Or pwede po rin naman na itong tao na to, the reason why they are against the president because they are protective of the elite members of the society. Na ibig sabihin po, itong mga tao na ito, knowing that the president is fighting against them, at itong mga tao ito mayayaman, nakikinabang sila sa yaman ng kanilang mga kliyente, so they are protective of the system. UP is likewise an elite institution. Yung mga nandyan po, ganoon din naman ang simbahan. So ito po ang mga dahilan. Maaaring sila po ay talagang kasabwat na, kakampi na ng mga komunista, o pwede rin naman pong sila ay kumampi sapagkat ang kanilang ipinaglalaban ay itong elitism, itong kasalukuyang istruktura ng ating sosyedad, ng lipunan natin, kung saan the social, economic, and political power ay hawak po ng mga mayayamang sektor, mga elitista, at they are being threatened by the proletariat or socialistic attitude of the president, na ang paninindigan po ng ating Pangulo ay makamasa. So, nalalagay po sa panganib ang interes ng mayayaman. At ito po ang pinoprotektahan ng mga taong ito gamit ang kanilang mga institution kung saan sila naka-attach. Sa mga katwid po, this could be a war against or a war between the masses, maralitang sektor at mayayaman. In other words, the government is facing two fronts of war. Itong gera laban sa mga komunista,
war against CPP, NP, NDF na gustong pabagsakin ang gobyerno because of their obsolete ideology of communism with Maria Sison. Ito po yung nilalabanan natin dito. Another thing, ito namang another group ng mga protective katulad ng pinoprotektahan po ng mga opposition ni Drilon, ni Pangilinan, ni Tiberos, ni Dilima. Ito po sila po ay nakikianib, nakikiisa sa CPP, NPA, katulad po ng simbahan, ng UP, upang maprotektahan ang kanilang interest bilang mayayaman. Para lumakas ang kanilang laban, pwede magkaroon sila ng alliance between the CPP, NPA, NDF, and these elitist groups. So, ang panawagan po natin sa ating mga kababayan na mahihirap, na kung saan kitang-kita naman po natin na pinagmamalasakitan tayo ng ating Pangulo, let us rally behind the President and his administration to fight against this CPP, NPA, NDF, against this elite, may mayayaman, at itong ding mga pusher, mga war on drugs na may sarili din namang ipinaglalaban yung kanilang negosyo. So nagkakampihan po yung tatlong yan, yung mga illegal drug traders, CPP, NPA, NDF, at ito pong mga elitista. Ito po, nagkakampihan po yung mga yan. So actually, tatlo po ang hinaharap ng ating Pangulo at ng kanyang administrasyon na laban. Ang kakampi po ng Pangulo at ng kanyang administration ay ang masang Pilipino. Tayo pong pangkaraniwang mamamayan. Dapat po tayo magkaisa, magtulungan sa likod ng ating Pangulo. The time being po, good night. Marami pong salamat. Happy New Year. And we are inviting sa ating mga kasama po to subscribe this YouTube channel as a token of support bilang tinig po ng masa. Subscribe po natin ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat. Magandang gabi. Merry Christmas and Happy New Year.